Isang babaeng walang asawa ang nagkaanak ng 6 na bata. Nang lumaki sila, lahat sila ay mga henyo. Hindi nila alam na ang kanilang ama ay isang mayamang direktor. Isang araw, habang wala ang kanilang ina sa trabaho, ginamit ng panganay ang kanyang kasanayan sa pag-hack para hanapin ang impormasyon ng kanilang ama. Agad nilang natuklasan, gamit ang pagtutugma ng genetic data, na ang kanilang ama ay si Direktor Fu. Ang lalaking iyon ay si Fu Qinzu, ang CEO ng Fu Corporation, at ang pinakamayamang tao sa Haiqing. Ito ang pinakamodernong AI system. Mahahanap nito ang impormasyon ng kahit sino. Ang lalaking ito, ang pinakamagaling na tao ay ang aming ama. Ang gwapo ng aming ama. Para mabawasan ang pasanin sa ekonomiya ng nanay, 6 na bata ang nagpasyang hanapin ang kanilang ama, para humingi ng pera sa kanya para sa kanilang sustento. Mabilis na nakarating ang panganay sa kumpanya ng direktor. Pagkakita sa direktor, agad siyang tumakbo at yamakap sa mga binti nito at tinawag na ama. Tatay. Sino ka ba? Hindi ako ang iyong ama. Ikaw ang aking ama. Hindi maaaring magkamali ang aking AI system. Hindi ako. Sigurado akong ikaw, siguradong ikaw. Sigurado akong ikaw ang ama ko. Hindi ako. Sigurado akong ikaw ang ama ko. Napailing na lang si Direktor Fu sa kanyang katulong. Ngunit ang sekretarya ay lubhang nalilito rin. Nang mga oras na iyon, tumunog ang telepono ng direktor. Mabilis siyang pumasok sa kumpanya. Nang makita iyon, dali-daling hinabol ni Daibao. Ngunit hindi niya sinasadyang naibagsak ang kwintas na Jade. Napulot ito ng sekretarya ng direktor. Dali-dali rin niyang hinabol si Daibao. Ngunit hindi na niya natagpuan si Daibao. Kaya binigay niya ang kwintas sa direktor. Nalaman ng direktor na kwintas iyon ng pamilyang Fu. Doon lang din napagtanto ng direktor na si Daibao ay anak niya. Lumalabas na 5 taon na ang nakakaraan. Ang dalaga ay sinaktan ng kanyang masamang stepmother at stepsister, na naging dahilan ng hindi sinasadyang pagtatalik niya sa direktor. Di nagtagal, nabuntis ang dalaga. At 6 na anak ang ipinanganak ng direktor. Galit na pinalayas siya ng kanyang ama sa bahay. Ngunit, pagkaalis pa lang niya, dumating ang sekretarya ng direktor. At dala ang nawawalang kwintas niya. Para mapakasal sa mayamang lalaki ang kanyang kapatid. Nagpanggap siyang siya ang babae. At sinabing siya ang nakatulog kasama ng direktor noong gabing iyon. Ganon, ang masamang babae ay naging asawa ng direktor ng madali. 6 na taon ang lumipas. Pinalaki niya ang 6 na anak sa ibang bansa. Ngunit pag-uwi niya, ang tunay na pagkatao ni Daibao ay nabunyag. Agad na inutusan ng direktor ang kanyang katulong na hanapin ang kinaroroonan ni Daibao. Ngunit nang ang direktor ay pumunta sa bulwagan, nakita niya si Daibao na inaapi ng buong pamilya ng masamang babae. Si Qinzu. Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang saktan ng anak ko? Qinzu. Daibao, ayos ka lang ba? Nay, ayos lang po ako. Iniligtas po ako ni Papa. Huwag mong tawaging Papa ang taong hindi mo kilala. Qinzu. Bata pa lang siya, wala kang pakialam. Ikaw at si Kiyutan ay ikakasal na. Tayo ang tunay na pamilya. Huwag kang magpakatanga. Tatay, may kinalaman siya sa akin. Anak ko siya. Sino ang nagsabing anak mo si Daibao? May ebidensya ka ba? Jiang Wumien, ano ang relasyon ninyo ni Qinzu? Hayop ka, maglakas loob kang saktan ng anak ko. Magaling. Jiang Wumien. Sa bibig, nanay. Sobrang sakit. Jiang Wumien, hayop, ano ba ang ginawa ninyo sa amin? Nang ahas kayong sakta ng anak ko, maayos na ngayon sa inyo. Isusugal ko ang buhay ko para sa iyo. Tumigil ka na. Jiang Qiyuhan, kung magpapatuloy ka sa kaguluhan mo, kanselahin natin ang kasal. Qinzu. Dahil sa nakakainis na batang ito, gusto mong kanselahin ang kasal ko. Ang mga ginagawa mo, hindi mo ba alam? Ang pamilyang ito ay napakasama. Mga walang hiya sila. Napakasama talaga.
Ito ang jade necklace ni Daibao. 5 taon na ang nakakaraan, ikaw ang babae noong gabing iyon. Di ba? Oh my God, siya pala ang lalaking iyon noong gabing iyon. Ayoko na maging stepmother si Jang Kyuhan ng mga anak ko. Kailangan ko nang umalis. Tatay. Huwag kang magbiro. Hindi ito kay Daibao ang kwintas na ito. Nagkamali ka ng kuha. Aalis na ako. Teka lang. Hindi mo malinaw na ipinaliwanag. Huwag kang umalis. Shinzo, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Wala akong oras. Direktor Fu. Suriin natin ang DNA ng bata, at alamin kung ano ang nangyayari. Sige. Hello, masama ang balita, Direktor Fu. Tumakas na naman ng Vice President mula sa ospital. Tumakas nga siya. Hanapin ninyo siya, pupunta na ako sa ospital. Kuya Daibao, Mama. Kuya Daibao, nandito na kami. Nasaan si Mama? Nasaan si Kuya Daibao? Nasaan si Papa? Bunso, nasaan ang bunso? Nasaan ba tayo? Nawawala ako. Anong nangyari sa kanya? May. Nanay, habang naglalakad ako kanina, nakatulong ako sa isang matandang babaeng may sakit. Nandito na ako ngayon sa ospital. Pumunta ka na rito at bayaran mo ang gamot niya. Nakaligtas na naman si May. Ang bait-bait mo naman. Hintayin mo muna dito sa ospital. Parating na ang kuya at si Mama. Daibao, huwag mo nang tawaging Papa basta-basta. Pero Mama, ang AI data analysis system ko, ipinakita nitong siya nga ang papa ko. Sigurado akong hindi ito mali. Kuya Daibao, saan kayo pupunta ng mama mo? Hindi ko kayo makita. Papunta na kami ng mama ko sa ospital. Pumunta na rin kayo roon. I text ko na sa iyo ang address. Alright. Lola, gising ka na. May masakit ba sa iyo? Binibini. Ikaw ang nagligtas sa akin, hindi ba? Ang tagapagligtas ng buhay ko pala kayo. Ano ang pangalan mo? May ang pangalan ko. May. Gusto mo bang umuwi sa akin, apo? May ibibigay akong malaking mansyon sa iyo. Para maging isang magandang prinsesa ka. At manirahan sa pinakamalaking kastilyo. Lola, may bahay na po ako. Kaya hindi na po ako pwedeng sumama sa inyo. May. Nanay. Ako si Daibao. Ito po ang matandang babae na aking niligtas sa daan. Pero mukhang may problema po siya sa pag-iisip. Pilit niya akong pinauuwi sa kanila. Magandang araw po, Lola. Ako po si Daibao. Oh my God. Ang batang ito, kamukha niya si Shinzo noong bata pa. Kung totoo nga ito, kung gayon ang batang babae, tiyak na siya ang apo kong babae. Lola, ang iyong pamilya. Ang aking mahal na apo. Napakaganda mo talaga. Ang bata. Ang batang ito. Kamukhang kamukha ng apo kong lalaki noong bata pa siya. Walang pinagkaiba. Napakaganda. Sa wakas, may apo na rin akong lalaki. At apo ring babae. Napakaganda. Lola. Hindi po ako ang iyong apo sa tuhod. Hindi rin po sila ang iyong apo sa tuhod. Mali po ata ang inyong pagkakakilala sa amin. Imposible, apo sa tuhod. Ito po ang regalo sa kasal. 18 bilyong dolyar. Kung sa tingin mo ay kulang pa, bibigyan pa kita.
Ng 18 bilyong dolyar pa. Okay lang ba? Tatawagan ko ang apo kong lalaki. Para mapabilis ang kasal ninyo. Naku Lola, hindi naman ganoon. Tama nga iyon. Hindi naman iyon. Tama nga iyon. Hindi iyon ganoon. Sige, naiintindihan ko na. Tiyak na ang batang iyon. Sinaktan ka niya. Tatawag ako agad. Tawagin mo siya rito. Lalong lumalaki ang hindi pagkakaunawaan na ito. Hintayin natin ang apo niya. Kailangan kong magpaliwanag ng malinaw. Hello, Lola. Ang bastos na bata. Halika ka na rito agad. Nahanap ko na ang apo sa tuhod at ang aking apo. Halika na rito. Papunta na ako. Hayop na bata. Ininis mo ako ng husto. Sampain ka. Hindi pwede iyon. Isa lang ang apo mo. Lola, sino ang nambuli sa'yo? Sabihin mo sa akin. Susuntukin ko siya. Magtatanong ka pa, ikaw mismo. Tinatago mo ang asawa at mga anak mo sa labas. At hindi mo ako pinapayagang makita sila. Akala mo ba nakalimutan ko na? Napahiya mo ba ako? Paano naman nangyari iyon? Nanay, nahanap ko na. Ang babaeng nag-anak sa akin. Paano naman magkakaroon ng iba pa? Siguradong manloloko iyon. Nakita ko. Ang nanloko sa akin ay ikaw. Ang mga batang iyon ay kamukha mo noong bata ka pa. Magtatanggi ka pa ba? Nasaan na ang sinasabi mo? Nagbabayad siya ngayon. Babalik din siya agad. Babalaan kita. Dapat mong pakitunguhan silang mabuti. Kung hindi, lahat ng ari-arian ko, ibibigay ko sa kanila lahat. Wala kang makukuha ni piso. Ang manloloko nitong babae, napakatuso niya. Lola, gusto naming yakapin ang apo naming lalaki. Ang kailangan lang natin ay ang bata, at ang babaeng iyon. Kunwari wala na lang, maglakas loob ka. Na maging ama ng bata. Tapos na. Bakit siya pa? Alam ko. Pilitin niya si Jang Kyuhan na maging madrasta ng anak ko. Hindi pwede. Dapat madaliin ko ang paglayas ni na Maymay at Daibao. Tay, gusto tayong takasan ni nanay. Dali. Ang aking pinakamamahal na manugang. Hindi kayo dapat tumakas. Ikaw. Direktor Fu, ang swerte naman. Nagkita na naman tayo. Daibao, ayos ka lang ba? Direktor Fu, ang totoo niyan, iniligtas ng anak kong babae ang lola mo. Nabayaran ko na ang gamot. Kung wala na pong iba, mauuna na po ako, manugang. Hindi ka pwedeng umalis. Umuwi na po tayo sa pamilya Fu. Sisiguraduhin ko pong ang dalawang bata ay tatanggapin. Ginang Fu, si Maymay at Daibao. Hindi sila apo ninyo. Nagkakamali po kayo ng tao. Dr. Jiang, ang dalawang batang ito ay kamukha ko. Sa tingin ko ay kailangan ninyong manatili rito at magpaliwanag ng maayos. Direktor Fu, pakilinawan mo naman ang lahat. Isang doktor lang ako na inyo pong tinawag. Wala akong obligasyon na makipaglaro sa inyo. Bitawan mo ako. Dr. Jiang, kailangan ninyong gamutin ang lola ko. Pero kailangan ninyo ring linawin ang tungkol sa bata. Director Fu, hindi pa tayo magkakilala. Ano ang kaugnayan mo sa dalawang batang ito? Mukhang gusto mo nang magkaanak ng sobra. Ang ama ng dalawang batang ito ay si Gumo Zuan. Kung hindi ka naniniwala, siyasatin mo na lang. Kaya, pakawalan mo na. Pakawalan mo na. Direktor Fu, nakuha na po ang resulta ng DNA test. Ano, DNA test? Ang dalawang batang ito ay mga anak ko. May sasabihin ka pa ba? Lihim na naman siyang nagpa-DNA test. Ang lalaking ito, para siyang si Jang Kyuhan. Parehong mapanlinlang at tuso. Direktor Fu. Si Maymay at Daibao ay mga anak ko at ng asawa ko. Ang resulta ng DNA na ito, may problema siguro ito, Jiang Wu Mian. Ito ang resulta mula sa pinakamagandang ospital. Imposible talagang magkamali ito. Sinasaktan mo ako. Masamang ugali ng tatay, pagkikita pa lang ay binubuli na ang nanay. Hindi kita mapapatawad. Tatay, huwag na po kayong manakit kay nanay.
Si nanay ang nag-iisang nagpapalaki sa amin. Napakahirap ng buhay niya. Nung pinakahirap na kami, ibebenta pa sana ni nanay ang kanyang kidney para sa amin. Ang batang ito, mga ka ba ng asawa mo? Ang una kong itinuro sa iyo noong bata ka pa. Dapat mong maging mabuti sa iyong asawa. Pakasalan mo na si Wumien. Kung hindi, puputulin ko ang pakikipag-ugnayan ko sa iyo. Lola, gusto ko lang linawin kung kanino ang mga bata. Hayop, tanga, gusto mong pakasalan si Jiang Qiuhan. Ang masamang babaeng iyon, sinasabi ko sa iyo, noong nasa bahay pa ako ni Nafu. Hindi siya dapat pumasok sa bahay ni Nafu. Lola, pakibagal ang pagsasalita, huwag mo akong gagalawin. Wala akong apo na suwail na gaya mo. Naku po, nanay. Ang sakit po ng tiyan ko. Ang galing. Maymay, tiisin mo, anak. Dadalhin kita sa banyo. Lola, mauna na po kami. Teka lang, apo, teka lang po, Lola. Gusto ko rin pong sumama. Lola, saan po kayo pupunta? Ingatan ninyo si Wumien. Lola, pumasok na po kayo sa kwarto at magpahinga. Dahan-dahan lang po kayo. Sige po, ihahatid ko na po siya. Nasaan sina Jiang Wumien at ang dalawang bata? Ang tagal mo na sa banyo. Si Zhang Ming na ang sumilip. Ako. Ako kaya. Banyo ng mga babae, banyo kaya ng mga lalaki. Pumasok ka na roon. Direktor Fu, walang tao sa banyo. Ang babaeng ito. Tumakas na naman siya dala ang anak ko. Hindi ko siya mapapatawad. Manyak. Kayong dalawa. Mga inosente pa kayo sa mundo. Wala pa kayong karanasan sa mga bakla. Akala ninyo kaya ninyong maging babae. Tama, bakla. Umalis ka nga. Many Akis. Maymay, Daibao. Ikakasal na ang inyong ama kay Jiang Qiuhan. Masamang tao siya. Kung malaman niya ang inyong pag-iral, paniguradong sasaktan kayo ng babaeng iyon. Kaya, huwag ninyong tatawaging ama si Fu Qinzu. Huwag din ninyong ipaalam sa kanya na may mga kapatid kayo. Naiintindihan ba ninyo? Ang tatay ay isang tanga. Tinutulungan siya ng kuya ko at ako. Gusto rin naming tulungan siyang ligawan ka. Mama, hindi ko na kailangan ng isang tanga na ama. Huwag kang mag-alala, nanay. Wala rin naman akong sasabihin. Umalis na tayo. Kasalanan niyon ni Jiang Wumi, ang masamang babaeng iyon. Sinira niya ang engagement ko. Kung makasalubong ko pa siya, hindi ko siya patatawarin. Noong araw, kaya kong patayin ang kanyang ina. Ngayon, kaya ko na rin gawin yan. Papatayin ko siya at ang dalawang anak niyang kriminal. Pasensya na, kasalanan ko. Kaibigan mo ba siya? Wumien, hayop ka. Ang malas naman. Hindi ko inaasahan na makikita kita rito. Nanay. Ang pangit na matandang babae na ito ay nagmumura sa harapan ng mga bata. Mama. Huwag kayong tularan siya. Walang pinagalan. Ano? Sino naman kaya itong batang ito? Ito ang regalo sa akin ni Fu Qinzu para sa aking kaarawan. Nagkakahalaga ito ng daan-daang libong dolyar.
Sinira mo na ito. Sasabihin ko sa kanya, nadalhin kayo sa ibang bansa, kayong mag-anak, para mabayaran ang inyong utang. Maniniwala ka ba? Tatawagan ko lang si Fu Chinzu. Sisirain niya agad ang engagement. Wu Mian, sino ka ba sa tingin mo? Huwag mong isipin na, dahil kinausap ka ni Chinzu sa isang salo-salo. Pinaniwala siyang mayabang siya, na akala niya ay may gusto sa kanya ang lalaki. Jiang Wu Mian, ako lang naman ang mahal ni Chinzu. At saka, hindi rin naman siya gagawa nun. Tutulong sa iba na magpalaki ng anak. Anong akala mo? Kung ano-ano na lang ang sinasabi mo. Ang sinasabi mo, magdidikta ka pa sa mga anak ko. Nanay. Jiang Wu Mian, walang kwentang hayop ka. Maglakas loob kang saktan ng anak ko. Hindi ko hahayaang saktan mo ang nanay ko. Matandang babae, huwag mong saktan ang nanay ko. Walang kwentang bata, nahuli na kita, hindi kita patatawarin. Maghanda ka na sa kamatayan. Bakit ka nandito? Tay, tama lang ang dating mo. Sila yung dalawang masasamang babae. Sinaktan nila si mama at si kuya. Kailangan kita para protektahan sina mama at kuya. Tay, dumating na ang pagkakataon mong maging bayani at iligtas ang dalaga. Kaya mo yan. Manahimik nga kayong dalawa. Si Chinzu, paano mo naman hahayaang tawagin kang papa ng dalawang batang to? Si Jiang Qiyuhan. 6 na taon na ang nakakaraan, ang babae noong gabing iyon sa hotel. Ikaw ba yun? Siyempre ako iyon. Chinzu, huwag kang makinig kay Jiang Wu Mian. Niloloko ka niya. Palagi siyang nagsisinungaling, para sirain ang ating relasyon. Pero, ang resulta ng DNA ay nagpapakita na. Si Daibao ay anak ko. Bukod pa, nasaan na ang jade na ibinigay ko sa iyo? Hawak iyon ni Daibao. Ang batang ito, anak nga ba talaga siya ni Chinzu? Chinzu, hindi ko alam kung bakit ganito. Chinzu. Si Jiang Wu Mian ay isang mapanlinlang na tao. Alam niya na ikaw ang mapapangasawa ni Qiyuhan. Kaya siya naiinggit kay Qiyuhan, na makuha ang iyong atensyon. Pinagpanggap niya ang resulta ng DNA test, para gamitin ka, at mapilitan kang buhayin ang anak niya. Tama, Chinzu, ang masamang babaeng ito ay doktor. Sigurado akong may ginawa siya, para mapagawa ang peking ulat ng DNA. Ninakaw din niya ang jade pendant. Ako ang nagpagawa ng DNA test. Imposible na mali ito, Jiang Wu Mian. 6 years ago, ikaw ba ang babaeng iyon? Isipin mo ng mabuti bago ka sumagot. Ang kapal ng mukha ng babaeng yun, Jiang Wu Mian. 6 na taon na ang nakakaraan, ang babae noong gabing iyon. Ikaw iyon, di ba? Isipin mo ng mabuti bago sumagot. Hindi po. Hindi po ako iyon. Magtatapang ka pang magsinungaling. Tigas. Huwag, hindi ako iyon. Director Fu, inosente po ako. Director Fu. Aaminin ko ang lahat. Noong araw na iyon, dahil sa hindi ko pagkakaintindi. Pagkatapos mamatay ng aking ina, pinalayas ako ng aking pamilya sa bahay. Nabuhay akong mag-isa, walang nag-alaga sa akin. Nang makita ko ang mga bahay na may ilaw, gusto ko ring subukan, ano kaya ang pakiramdam ng pagiging ina. Dahil dito, nang pumunta ka sa hotel kasama si Jiang Qiyuhan, nang makipagtalik ka sa kanya, palihim akong pumasok sa inyong hotel. At ninakaw ang iyong jin. Kaya nga isinilang ko si Daibao. Kaya nga, ang antang-antang na iyon. Nakuha ko rin iyon ng minsan. Ano ba ang nangyari kay Jiang Wu Mian? Bakit bigla na lang niya akong tinulungan? Hayaan na natin, kailangan kong mailap si Chinzu. Ang natatandaan ko lang ay, nang magising ako noong araw na iyon, nakita kong may isang babaeng palihim na tumakbo palabas. Ikaw pala yun, Jiang Wu Mian. Ninakaw mo ang Jin habang tayo ay magkasama. Anong kalokohan niyang pinagsasabi ninyo? Akala mo ba'y tanga ako? Director Fu, totoo ang lahat ng sinasabi ko.
Sinisiguro ko sa iyo. Shinzu, totoo ang sinasabi niya, si Jiang Wumien. Napakadumi ng kanyang pribadong buhay. Madaming lalaki ang kanyang nakakasama. Ngayon, pagbalik niya, 2 bata ang kanyang kasama. Shinzu, ang 2 batang ito ay mga anak sa labas. Hinayaan mo silang tawagin kang tatay. Nang ahas kang pag-alitan ng anak ko. E ano kung pag-alitan ko ang anak mo? Jiang Wumien, ilan na bang lalaki ang iyong nakatalik? Ikaw ang dapat na nakakaalam niyan. Tama, Shinzu. Huwag mong hayaang lokohin ka niya. Niloko na ako ng kanyang ina. Jiang Wumien. Huling beses ko nang itatanong sa iyo. Kanino anak si Daibao? Bukod pa. Anak ko ba si Maymay? Hindi na maganda ito. Hindi na ito maganda. Hindi dapat malaman ni Fu Qinzu. Si Maymay at ang ibang mga bata ay anak niya. Direktor Fu. Si Daibao ay anak ko sa pamamagitan ng artificial insemination. Hindi ito maitatanggi. At si Maymay ay anak ko at May ay anak ko at ng asawa ko. Hindi rin ito maitatanggi. Dahil anak ni Qinzu si Daibao, hindi dapat siyang pakisamahan ni Wumien. Dapat natin siyang iuwi para alagaan ni Qiyuhan. Kung kasama ni Daibao si Wumien, tiyak na si Daibao ay masisira. Tama ka, Qinzu. Tama ang sinabi ng ina ko. Dahil anak mo si Daibao, kaya ko siyang aalagaan. Sisiguraduhin ko na, aalagaan ko si Daibao na parang tunay kong anak. Jiang Wumien. Ibalik ninyo sa akin ang anak ko. Pamilya naman siya ng mga Fu. Huwag ninyong aagawin ang anak ko. Bitawan ninyo ako. Gusto kong makasama ang aking ina. Huwag ninyong dalhin ang kuya ko. Bitawan ninyo ang kuya ko. Maymay. Maymay, ayos ka lang ba? Nanay, siya po ang tumulak sa akin kaya ako nadapa. Ikaw mismo ang nadapa. Huwag mo akong sinisisi. Ayaw kong sinisiraan mo ang nanay ko. Aba, manggahas kang kagatin ako, ikaw na walang kwentang bata. Tuturuan kita ngayon. Qinzu, si Daibao ang may kasalanan, siya ang unang kumagit sa akin. Tingnan mo ang kamay ko. Anak ko si Daibao. Manggahas kang saktan siya. Aba, kinagat mo ako. Ang bastos na ito. Si Daibao, siya ang naunang kumagit sa akin, Qinzu. Tingnan mo ang kamay ko. Anak ko si Daibao. At sinaktan mo pa siya. Qinzu, bakit mo ginawa iyon sa ina ko? Mabait naman ang ina ko. Gusto niyang dalhin si Daibao para alagaan. Bakit mo siya ginaganoon? Anak ko siya, kaya ko siyang alagaan. Hindi na ninyo kailangan pang pakialaman. Umalis na kayo. Qinzu, ikaw, umalis ka na rin. Direktor Fu, umalis ka na rin. Hindi mo kailangang umalis. Palayasin mo sila. Opo, Direktor. Ayos ka lang ba? Tay, ayos lang ako. Ate, nasugatan ang tuhod mo. Direktor Fu. Pakibantayan mo ang iyong mapapangasawa. Pati na rin ang kanyang ina. Huwag na huwag ninyong guguluhin ang akin at ang anak ko. Kung hindi, hindi ko sila mapapatawad. Kanina, sila ang may kasalanan. Nasugatan si Maymay. Ginagamot na ang sugat. Nanay, Daibao, Maymay, nandito na kami. Nasaan na ang aking ina? Nasaan na ang aking kuya? Nasaan na si Maymay? Nagkahiwalay din kaya si Maymay? Anak ko, medyo masakit ito. Maymay, huwag kang matakot, nandito na si nanay. Hawakan mo ang kamay ni nanay. Kung si Jiang Wumien ang ina ng anak ko, at siya ang babaeng iyon noong gabi. Iyon ang magiging pinakamagandang resulta. Ang pagdidisinfekta ng sugat sa balat ay sapat na.
Huwag kayong masyadong mag-alala. Salamat po, Doktor. Walang anuman. Lalabas lang po ako saglit para sagutin ang tawag. Siyasatin ang lahat ng impormasyon tungkol kay Jiang Wumien. At saka yung babae nung gabing iyon. Si Jiang Qiyuhan ba iyon? Ako ito, Mingmang. Ano iyon? Nanay, ako at ang mga kapatid kong lalaki. Pumunta na kami sa ospital. Bakit hindi ka namin nahanap? Bakit? Bakit kayo pumunta sa ospital? Sabi ng panganay kong kapatid, nahihirapan sina Mama at Maymay. Kailangan ninyo ng tulong. Kanina, pumunta kami sa hotel. Pero hindi namin nahanap si Mama. Tapos, sinabi naman sa amin ng pangalawa kong kapatid na pumunta kami sa ospital. Pero hindi pa rin namin kayo nahanap. Mga gago kayo, umuwi na kayo sa akin. Ihahatid ko na agad sina Maymay at Daibaw pa uwi. Narinig niya lahat? Bakit mo ako pinakinggan? Napadaan lang ako. Buti na lang at hindi niya narinig. Kung hindi, malalaman din ni Mingmang at ng iba pa. Kung ganoon, Director Fu, ihahatid ko na sina Maymay at Daibaw. Nasugatan si Maymay. Ihahatid ko na kayo, Director Fu, hindi na po kailangang mag-abala pa. Kaya na po naming umuwi mag-isa. Walang problema. Lagi mo akong pinipigilan na pumunta sa bahay mo. May tinatago ka pa bang ibang bata? Paano naman mangyayari yon? Mabuti naman. Tara na, teka lang, Director Fu. Nasa bahay ang asawa ko. Baka hindi maganda kung may ibang lalaki akong isasama sa bahay. Paglilinaw ko sa asawa mo. Walang tayong anumang relasyon. Umuwi na tayo. Nako, Lord, hindi maganda ito. Mingmang, Yao Yao, Wei Wei, Tian Tian. Huwag kayong uuwi sa bahay, ha? Mingmang, si Director Fu ay nagdudulot ng problema sa atin. Ikaw at ang mga kapatid mo ay huwag na huwag kayong uuwi. Anong ginagawa mo at nagtatago ka? Wala naman. Guyang Tian, puntahan mo ko sa bahay para tulungan ako. Papunta na rito ang ama ng bata. Kukunin niya ang anak ko. Anong ginagawa mo? Wala. Parang pamilyar ang pakiramdam na ito. Director Fu, patawad. May asong gala sa harapan. Para lang yan na nahalikan ng aso. Anong sinasabi mo, Jiang Wumien? Bakit mo naman ako kinaiinisan ng ganyan? Director Fu, mayroon na po kayong mapapangasawa. May asawa na po ako. Maging magalang. Sahod ngayong buwan, babawasan ng 5,000 dolyar. Opo. Ang buhay ko rin ang buhay na. Hindi maganda ito. Anong problema kay Gu Qinzu? Bakit niya gustong pumunta rito? Hindi maganda ito. Hindi dapat makarating si Gu Qinzu sa bahay ko. Nako. Director Fu, patawarin mo ako. Parang sira na ang kandado ng pinto ng bahay namin. Nanay, pero... Pagod ka na, di ba? Kung pagod ka na, manahimik ka na lang. Ayos lang, makakahanap naman ako ng magbubukas.
Hindi po, Direktor Fu. Ihatid niyo na po kami. Pwede na po kayong umuwi. Nilinis ko na po ang anak ninyo. Hindi ba pwedeng uminom lang ng tubig? Diyos ko, Direktor Fu. Nahihiya talaga ako. Sa bahay na lang kaya natin uminom ng tubig. Nay, may mali ata sa inyong iniisip. Ito ang bahay natin, ah. Buksan na ang pinto. Ikaw po ba ang nanay ng batang iyon? Siyempre hindi, Tay. Ikaw ba? Sasanduan niya ba kami pauwi sa kanya? May mali. May isa pang bata ang nadiskubre. Huwag kang tatawag ng kung ano-ano, mahal ko. Pero ang dami niyang kamukha. Dapat mo akong bigyan ng paliwanag, di ba? Ang totoo, anak siya ng asawa ko at ako. Tiyan, tawagin mo siyang tito. Hindi ba dapat tatay? Ang babaeng ito na sinungaling. Wala ni isang salita ang totoo. Tara na. Tiyan. Daibaw, May, mga anak, bumalik na kayo sa inyong kwarto. Kakausapin ko ang inyong ina. Mag-ingat na huwag maghulog ng anuman. Jiang Wumien, bakit para silang kamukha ko sina Tiyan at Daibaw? Wala ka bang gustong sabihin? Direktor Fu, si Daibaw lang ang anak mo. Si Tiyan at May ay anak ko at ng aking asawa. Kung hindi ka naniniwala, tatawagan ko ang aking asawa. Huwag na ninyong tawagan ang inyong asawa. Magpapadala ako ng doktor para sa DNA test. Kung si Tiyan, Daibaw, at May ay anak ko, bibigyan kita ng 3 milyon. Pagkatapos, iuuwi ko na sila sa pamilya Fu. Huwag kang mangarap. Mga anak ko sila, huwag mong isipin na maaagaw mo sila. Gusto kong agawin. Mapagtatanggol mo ba ako? Ang kumpanyang Fu ay may daan-daang nangungunang abogado. Hindi ko kayang agawin sa iyo. Pero may karapatan ka bang dalhin sila? Sa mga nakaraang taon, ako ang nag-alaga sa kanila ng buong pagod. Tapos ikaw, ano ba ang nagawa mo? Hoy, Jiang Wumien, kung hindi mo lang sila palihim na isinilang, nilihim ko ito sa loob ng 5 taon. Huling 5 taon, paano ako magiging ganito kawalang kilos? Jiang Wumien, lahat ng ito ay kasalanan mo. Tatlong araw pa, iuwi ko na sina Tiyan, Daibaw, at May sa pamilya Fu. Sino man ang huwag magtangkang agawin ang mga bata. Lalo na, ayoko na maging madrasta ng mga anak ko si Jiang Qiuhan. Pananagutan ko lang si Jiang Qiuhan. Kung ayaw mong siya ang mag-alaga sa kanila, hindi ko hahayaang makialam siya. Kung ganoon, huwag mo na ring balak na dalhin sila palayo. Hindi ikaw ang magdedesisyon niyan. Direktor Fu. Subaybayan ng babaeng ito, huwag mong hayaang makatakas siya. Opo, Direktor, isa pa. Pag-uwi mo, ayusin mo ang 3 silid para sa mga bata. At saka, bilhin mo ang mga pinakamahal na laruan. At ang mga pinakamagagandang damit. Walang problema, hindi ako makapaniwala na. Dahil sa kapangyarihan ng mga nakapaakit na red along ito, hindi na naman ako nakilala ng mga anak ko. Ano na kaya ang gagawin ko? Natuklasan na pala ang aking 3 anak. Nay, ayos lang po ba kayo? Huwag na po kayong malungkot, Nay. Tandaan mo yan. Hindi si Direktor Fu ang inyong ama. Huwag ninyong basta-basta siyang tawaging ama. Naiintindihan ninyo ba? Nakukuha namin ito. Hindi po siya ang aming ama.
Mabuti na lang at may 3 pa akong anak. Kung hindi, ang hayop na Fu Chinzo na iyon. Kukunin niya ang lahat ng aking mga anak. Lola, hindi po ba kayo sa nursing home nakatira? Bakit ka umuwi? Hindi ako may sakit. Nasaan na ang apo ko at ang asawa niya? Lola, huwag kang mag-alala. Safe ko silang naiuwi. Pero, natuklasan ko na. Si Jiang Wumien. Sigurado akong nagkaanak siya ng 3. Magkakaedad ang mga bata. Siguro mga anak ko silang lahat. May isa pa bang bata? Tama. Ang mabait kong apo. Napakatalino mo naman. Napakatalino. Bakit hindi mo sila iuwi? Ayaw ni Jiang Wumien. Xiaohua, sabihin mo sa akin ang dahilan. Ginang Fu. Sinabi ni Direktor Fu na gusto niyang bigyan si Senorita Jiang ng 3 milyon. Pagkatapos, dadalhin niya ang 3 bata sa tahanan ng mga Fu. Ang resulta ay pinalayas siya ni Senorita Jiang. Bakit ka naman ganoon katanga? 3 milyon. Paano kaya iyon sisipat? Ganito na ba kahirap ang angkan natin ng mga Fu? 3 milyon, hindi pa sapat. 30 bilyon ang nasa card na ito. Dapat mong sunduin pa uwi ang mag-ina. Lola, may problema sa pagkatao si Jiang Wumien. Nitong mga nakaraang taon, sadyang itinago niya ang pag-iral ng mga bata. Kung papasok siya sa pamilyang Fu, maapektuhan ang kinabukasan ng mga bata. Ang gago ng bata, gago ka. Nag-iisa niyang pinalaki ang 3 anak. Akala mo madali iyon? Kung may problema sa pagkatao niya, dinala na niya ang mga bata sa iyo. Para saan pa ang pagtatago? Ang tanga-tanga ko naman. Parang may katotohanan din naman ang sinasabi mo. Ano ba ang gusto mong gawin? Akala mo ba kung sino ka? Higit 80 taon na ako. Sa mahabang ay, mas tumpak ang mga karanasan ko kaysa sa iyo. Magtatangka ka pa bang magduda sa akin? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang karanasan ng isang matanda. Teka lang, Lola, may gagawin pa po ako. Nakita niyo po ba, Lola? Suntukin mo si Xiaohua, suntukin mo siya. Samahan mo na lang si Lola dito. Mauuna na ako. Paalam po, Lola. Ano? Director Fu, hintayin ninyo ako. Huwag kang pumunta. Sumpang bata, akala mo ba sa iyo lang ako umaasa? Aasikasuhin ko. Iuwi ko sila sa ating pamilya Fu. Ang masamang stepfather na ito. Maglalakas loob ka bang sakta ng aking ina at kapatid? Tuturuan talaga kita ng leksyon. Ikaw pala. Ikaw ang nag-hack ng network ng aming kumpanya. Siya pala itong maldita na stepfather. Hindi pwede. Hindi pwedeng titigan ko lang siya ng ganyan. Hindi sapat ang pananakot. Ako ang gumawa, so what? Minamaliit mo ba ako? Ang bata, parang kilala ko. Para siyang kamukha ni Daibao. Hoy, bata. Ano ang pangalan ng mga magulang mo? Huwag kang magpanggap na close tayo. Nandito ako ngayon para magbabala sa iyo. Huwag mong saktan ang nanay ko. Kung sasaktan mo kami. Kung may kukunin ka sa nanay ko, sisiguraduhin kong tuluyang mapapabagsak ang kumpanya ninyo. Ang batang ito ay talagang mayabang. Para siyang Direktor Fu. Mas gwapo pa ako sa kanya. Ang ina mo ba si Jiang Wumien? Hindi. Direktor Fu, nawalan ng 200 bilyon. Ano? Ang batang ito, nangako ako na hindi ko na uulitin ang pananakot sa inyong ina. Huwag ka nang magingay. Nababaliw na ba si Direktor Fu? Talaga bang paniniwalaan niya ang sinasabi ng isang bata? Mukhang ikaw ay isang taong may kaalaman. Tapos na.
Direktor Fu. Naka-restore na ang sistema ng network. Ano, naniniwala sa akin ngayon? Naniniwala na ako sa iyo, bata. Saan ang bahay mo? Magpapahatid na kita pa uwi. Hindi ko kailangan. Tandaan mo ang sinabi ko. Kung manggahas kang sumambulat sa pangako mo. Sa susunod, sisiguraduhin kong tuluyan ng mapapabagsak ang kumpanya mo. Naiintindihan mo? Ihanda ang sasakyan. Sundan ng batang yan. Opo. Butler, lumapit ka. Ang ipinagagawa kong imbestigasyon. Kumusta na ang imbestigasyon mo? Tapos na po ang imbestigasyon ko. Hindi pa po nagpakasal si Ginang Jiang, kahit sa ibang bansa. Sige. Sige, sumama ka sa akin. Punta ka sa bahay ng pamangkin ko, Ginang Fu. Ganoon na lang ba tayo basta? Ang aking pamangkin ay isang taong may katangian. Hindi man lang niya titigan ng isang regalo. Ngunit, Ginang, huwag kang mag-alala, maniwala ka sa akin. Kapag ako na ang gumawa ng hakbang, ang 3 apo ko sa tuhod, at ang apo kong babae, sisiguraduhin kong maiuwi ko silang lahat sa pamilya Fu. Tara na. Lola, bago ka lang po ba? Bakit po kayo naparito ngayon? Teka lang, apo kong babae. Siguraduhin mong makamit mo ang hustisya para sa akin, ha? Ang batang si Inzu, ang walang utang na loob na bata na iyon. Akala niya baliw na ako. Parang ang dami ko nang sinasabi ah. Gusto niya akong ipasok sa nursing home. Narinig ko raw, yung mga taga-alaga doon. Madalas nilang binubugbog ang mga matatanda. Tumama ng napakalakas. Bakit niya gagawin iyon? Ang sama-sama naman noon. Oo nga, ang sama-sama nga naman noon. Isipin mo nga, ako ang totoong lola niya. Kung hindi dahil sa kanya, sino ang mag-aalaga at mag-aasikaso sa akin sa aking pagtanda? Ginang Fu, mayroon ka pa bang ibang kamag-anak? Matutulungan kitang makipag-ugnayan. Wala na. Ang pamilya namin na mga Fu, 10 henerasyon na, wala pa akong apo na lalaki. Kaya nga, ngayon, si Inzu na lang. Ang apo kong lalaking suwail. Pero, mayroon naman akong apo sa tuhod na babae. Apo ko, pakitulong naman ako. Pwede mo ba akong payagang manatili rito sandali? Ang mapait kong kapalaran. Kayang-kaya ba akong saktan dito sa nursing home? Kawawa naman ako, napagdaanan ko pa ang ganitong walang utang na loob na apo. Sige, bago ako makapasok sa nursing home, gusto ko munang makita ang apo ko sa huling pagkakataon. Manugang ko, hindi ba pwede? Sige na nga, wala na akong pakialam kung mabuhay pa. Mamamatay na rin naman ako, mamamatay na ako ngayon. Ginang Fu, hindi lang po. Kalma lang po kayo, huwag po kayong ganyan. Ang apo kong babae. Ayaw ko rin pong mapahiya kayo. Gusto ko lang pong makita ang apo ko sa huling pagkakataon. Gusto ko pong maranasan ang kagalakan ng pagsasama-sama ng pamilya. Ginang Fu, hindi ko naman sinasabing ayaw kong tulungan kayo. Pero, sa totoo lang, kung papasukin ko si Ginang Fu sa bahay, malalantad ang mga natitirang bata. Ang apo kong babae, so papayag ka na bang papasukin kita sa bahay? Teka lang, Ginang Fu. Ang mga anak ko ay nakalabas na lahat. Wala po sila sa bahay ngayon. Hiya ko. Mag-80 na po ako. Hindi ko na alam kung hanggang kailan pa ako mabubuhay. Gusto ko lang silang makita sa huling pagkakataon. Hiha, pagmamakaawa po ako sa inyo. Pakiusap, hayaan niyo po akong makita sila kahit saglit lang. Ginang Fu, huwag mong gawin iyan. Wala talaga sila sa bahay. Ginang Fu, Ginang Fu. Papasok na ako. Teka lang. Mga alaga ko, magandang araw po, Lola. 1, 2, 3, 5 bata. Apo kong babae. Lahat ba ito ay mga anak ni Inzu?
Hindi maganda ito. Mabuti na lang at wala rito si Mingming. Kung hindi, mabubunyag ang lahat. Hindi po, Ginang Fu. Si Daibao lamang ang anak ni Direktor Fu. Ang ibang mga bata ay anak ko at ng aking asawa. Huwag mo akong lokohin. Wala ka pang napakakasalan. Sinuri ko na iyan, ang iyong katayuan sa pag-aasawa sa inyong bansa. Ginang Fu, nagpakasal ako sa ibang bansa, sa ibang bansa, nag-imbestiga na rin ako sa ibang bansa. Hindi na mapaglaloko ang mga matatanda. Mukhang hindi na maitago kay Ginang Fu. Apo kong babae, ang mga batang ito, kamukha siya ni Chinzo noong bata pa. Alam ko na ang lahat. Alam kong, ang walang utang na loob na batang iyon. Tiyak na sinaktan ka niya. Kaya dinala mo ang anak mo, para hindi aminin na kayo ay mag-anak. Naiintindihan ko, napakahirap na para sa iyo. Pero simula ngayon, huwag ka nang mag-alala. Mula ngayon, tutulungan kita sa pagpapalaki sa mga batang ito. Ang kaaway ng kaaway ay kaibigan. Si Fu Chinzu ay hindi masunurin sa kanyang lola sa tuhod na si Fu. Kaya naman, maaari ko siyang makuha sa aking panig. Ginang Fu, ikaw ang pinaka nakakaalam sa ugali ni Vice President Fu. Kung alam niya ang tungkol sa mga bata, sisiguradong kukunin niya ang mga bata. Malapit na siyang pakasalan si Jiang Qiuhan. Hindi ko hahayaang maging stepmother siya ng mga anak ko. Aabusuhin niya ang mga anak ko. Kaya naman, pakiusap ko lang sa iyo. Huwag mong sabihin sa mga bata, ang tungkol kay Fa Kengchu. Manugang, huwag kang mag-alala, tiwala ka sa akin. Palagi naman kitang sinusuportahan, Ang bagay ng mga bata, ipinapangako ko. Seryosong lihim. Kung ganoon, magdesisyon ka na. Nanay, may naamoy akong may nasusunog. Hindi maganda ito, ang aking nilagang karne ng baka. Ano po iyon, Lola? Chinzu. Pumunta ka agad sa bahay ng apo kong babae. Mayroon akong isang malaking sorpresa para sa iyo. Huwag na po, Lola. Nandito na ako. Uwi na ako. 6 na anak, hindi ba'y 5, Lola? Siya po ang pangalawa kong kuya. Mingming ang pangalan niya. 6 ang anak ng apo kong babae. Lola, ikaw po ba ang lola-lola ko? Tama po. Halina kayo rito, magbibigay ang lola-lola ninyo ng maraming pamasko. Gusto ninyo ba? Salamat po, Lola. Salamat po, Lola. Salamat po, Lola. Maraming salamat po, Lola. Hindi na maganda ito, tapos na ang lahat. Lahat ay nasuhulan na. Bitawan mo ang kamay ko. Bahay ko ito. Bawal ang ilegal na pagpasok. Jiang Wu Mia, ganoon ka ba katakot na papasukin kita sa bahay? May tinatago ka pa bang ibang mga bata? Wala na, 3 lang ang mga anak ko. Akala mo maniniwala ako sa iyo? Huwag ka nang magduda pa. Kung ganoon, payagan mo akong pumasok sa bahay. Gusto kong mag-inspeksyon. Chinzu, may gusto lang akong sabihin. Lola, sige lang po, ituloy nyo na. Chinzu, ganito kasi yun. Ano nga ba ang sasabihin ko? Ikaw ang tinatanong ko. Nako, bakit ko kaya nakalimutan yun? Lola. Umuulit na naman ang pagkalimot dahil sa katandaan. Buti naman, hindi niya napansin. Director Fu, mukhang may sakit na ang lola ko. Ang sakit na pagkalimot dahil sa katandaan. Medyo delikado na ito. Dalhin niyo na po sana siya agad sa ospital. Butler Zhao,
Dalhin mo na ang lola sa ospital. Opo, Director. Lola, magpahinga na po kayo. Bakit nandito ka pa sa bahay ko? Jiang Wumien. Bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol sa 4 na bata? Anong nangyari? Paano niya nalaman ng isa pa? Anong 4 na bata? Nagkakamali ka ba? Sa tingin ko, may sakit ka na rin. Kakadating lang ni Mingming sa Fu Corporation. Hinihak niya ang sistema. Nagdulot ng $100 bilyon na pinsala. Magtatalo ka pa ba? Kanina, tumakbo palabas si Mingming. Kaya pala, para harapin ang lalaking ito. Ang galing-galing talaga ng aking si Mingming. Director Fu, nagbibiro ka ba? Lahat ng nasa kumpanyang Fu ay mga taong may talento. Hindi sila maloloko ng isang bata. Ang batang iyon ay anak ko. Niloko ako ng anak ko, at masaya pa ako. Dali, tawagin ninyo ang 4 na bata. Iuwi ko na sila. Huwag kang magpanggap na mabait. Kung ganoon. 우리들의 여름날 스쳐가 쏟아지는 햇살 사이로 너를 생각하며 Mukhang. Kailangan mo pa rin pala ang kabutihan ko. Hindi maganda ito, hindi maganda. Anong nangyari? Walang tao rito. Anong ibig mong sabihin na walang tao? Hindi ba tayo mga tao? Tapos na, lubos kaming napawi. Jiang Wumien, alam kong nasa bahay ka. Buksan mo ang pinto. Bumalik ka sa iyong silid. Huwag kang maingay. Huwag kang lalabas. Oras na magalit si mommy. Magmadali ka. Magmadali ka. Buti na lang. Inilihim ko muna ang 6 na kayamanan. Si Ginang Fu ay nasa iisang linya ko. Dapat tulungan niya akong itago ito. Alin? Lola, sabi mo lang sa telepono na may malaking sorpresa. Oh my God, ang matandang Ginang Fu na ito. Siya pala ay palihim na tumawag kay Fu Qinzu para bigyan siya ng babala. Qinzu, hayaan mo akong sabihin sa iyo. Talagang tapos na ito. Bakit ko ibibigay sa iyo? Maliban kay Daibao, ang 8 iba pang anak ay anak ko at ng aking asawa. Jiang Wumien, Daibao, Mingming, Maymay. Lahat sila ay mga anak ko. Magkakamukha sina Mingming, Daibao, at Maymay. Ano pa ang sasabihin mo? Napakatuso ng lalaking ito. Lihim pala niyang pinagawa ang DNA paternity test para sa akin. Ano naman ngayon? Mga anak ko sila, ako ang nagpalaki sa kanila. Anong karapatan mong kunin sila sa akin? Dahil ako ang ama nila. May karapatan at obligasyon akong palakihin sila. Bukod pa rito, wala ka naman talagang asawa, di ba? Anong problema? Gusto mo ba akong aidmanda? Pwede mo akong aidmanda. Paniguradong isang ina kang walang asawa. Kaya mo bang manalo laban sa Fu Group? At sa daan-daang mahuhusay naming abogado? Fu Qinzu, huwag kang maging ganyan kasama. Lumaki na sila, ni isang araw man ay hindi mo sila inalagaan. Sobrang pagod ko sa pagpapalaki sa kanila. Hanggang sa lumaki na sila. Masyado ko siyang pinilit. Ang babaeng ito ang palaging nagsisinungaling. Pero ikaw din naman ang unang nagsinungaling para itago ang bata. Sana'y nalaman ko ang pag-iral nila. Hindi ko sana sila gaganunin. Ano? Kung kailangan talaga nating pumunta sa korte, hindi na talaga maitago ni na Bebe at Dudo ang katotohanan. Kalimutan na natin yun.
Hayaan na natin sina Daibaw at ang iba pa, na manatili sa bahay niya ng ilang araw. Sige. Pagkatapos ay hayaan mo silang manatili sa inyo ng 2 araw. Maghintay kayo sa baba, ako na ang mag-aayos ng mga bagahe nila. Jiang Wumien, sa pagkakataong ito, mas mabuting huwag kang sumubok ng anumang mga trick. Mommy. Mingming at Daibaw. Xingxing at Maymay. Kayo muna ay manatili sa bahay ni Fu sa loob ng 2 araw. Huwag kayong mag-alala, malapit na kitang maiuwi, anak. Ang pagkatao ni Dao Dao at Beibei. Huwag kayong magsasabi kahit isang salita kay Fu Qingzhou. Narinig ninyo ba ako? Opo, narinig po namin kayo. Huwag kayong mag-alala, aalagaan naming mabuti si Mommy. Ito ay para kay Maymay. Salamat po, Lola. Para po ito kay Daibaw. Salamat po, Lola. Para kay Mingming. Salamat po, Lola. Lola, gusto ko po. Heto na po, salamat po, Lola. Anong ginagawa mo? Ang mga masisipag na batang ito, sina Xingxing at Maymay. Taya ko, hindi sila masaya sa pagtira sa bahay ni Fu. Kailangan ako ni Mengmeng para magkwento sa kanya tuwing gabi. At si Xingxing naman ay napakamapili sa pagkain. Nako. Bukod pa rito, si Jiang Shuhan. Hindi naman sila inaabuso, di ba? Mga suwail na mga anak, lalaban kayo sa akin. Babaliin ko ang mga binti ninyo. Tigil. Hindi pwede, kailangan ko silang tawagan. Mga anak ko, kumusta na kayo? Maayos lang po kami, Mommy. Ang saya natin. Ang masamang kapitalistang ito. Napakabilis niyang nakabili sa mga puso ng mga anak ko. Hindi, kailangan ko silang sunduin. Bukas na lang ako pupunta. Binibining Jiang. May 4 na bata na sinamahan si Ginoong Fu. Ani ay mga batang Panginoon at binibining Fu. Ano sa palagay mo? 4 pala ang anak niya. Baboy ba siya? Napaka-prolific. Ingatan mo sila para sa akin. Papunta na ako dyan. Sige. Lola. Ikaw na malanding bata, wala ka bang hiya? Tigilan mo na ang panggugulo kay Chinzu. May asawa at mga anak na siya. Umalis ka na. Huwag mong takutin ang mga alaga ko. Lola. Sabi ni Chinzu na pakakasalan niya ako. Hindi siya magpapakasal kay Jiang Wumien. Kaya, ako ang tunay mong apo sa lo sa hinaharap. Huwag kayong mag-alala, aalagaan ko sila ng mabuti. Para silang mga anak ko. Hindi ko sila sasaktan kahit kaunti man lang. Lumayas ka. Lola, kahit gusto niyo akong paalisin, hindi ko magagawa. Kung gusto ko nang umalis. Pagkatapos ay pupunta ako sa aking sarili. Kahanjinin. Mahal ko, lahat ito ay mga regalo ni Mama para sa iyo. Dapat kang maging mabuti, okay? Kung magiging mabuti ka, bibilhan kita pa ng maraming regalo. Ang hirap palang pasayahin ang mga batang ito. Para siyang si Jiang Wumien. Kasing inis din ng babaeng iyon. Mga kapatid na Zin, kailangan nating maghanap ng paraan para matulungan si Mommy. Ipaalam natin kay Papa ang totoo, tungkol sa masama at malupit na babaeng iyon. Hindi natin siya dapat hayaang magtagumpay. Sige.
Mahal, gumawa si nanay ng mga dessert para sa iyo. Sweetheart. Abay, napapaniwala nga ang masamang babae. Oh my God, kayo mga suwail na mga anak. Hindi kayo tinuruan ng maayos ni Jang Yin Ian. Tuturuan ko kayong mabuti ngayon. Halika rito. Halika rito. Tuturuan kita. Tuturuan kita. Nanay, sinasaktan po ni tita ang kapatid kong si Maymay. Tulungan niyo po ang kapatid namin. Ano? Tuturuan kita. Tigilan mo. Tuturuan kita. Maglakas loob ka pang magsalita. Tumigil ka na ngayon. Jang Woo-mien, tingnan mo ang ginawa ng anak mo. Woo-mien, sinaktan mo ang isang bata. Tao ka ba talaga? Paano kung saktan ko ang batang ito? Sasaktan mo ba ako? Ano? Anong ginagawa mo? Aling madam, may mali. Nag-aaway ang dalawang binibining Jang. Ano? Magmadali ka at tawagan mo pabalik si Chinzu. Sige. Lola, ano pong nangyari rito? Nasaan ang mga bata? Ang mga bata. Nagtatago silang lahat. Nagtatago. Bakit sila nagtago? Kasalanan iyon ng babaeng iyon. Inabuso niya ang apo ko. At binugbog pa niya ang manugang ko. Chinzu, hindi ko kasalanan. Tingnan mo ang mukha ko. Si Jang Woo-mien ang may gawa nito sa akin. Gusto ko lang mapalapit sa bata. Ganito niya ako tinrato. Ikaw ang unang nang-api sa anak ko. Sinasaway ko lang kayo. Woo-mien, nagsisinungaling ka. Aling mata mo ba ang nakakita sa akin na sinaktan ko ang bata? Alam mo naman kung sino ang nagsisinungaling. Chinzu. Sa tingin ko, hindi na dapat hayaang palakihin ni Jang Woo-mien ang bata. Sisirain niya ang mga bata. Hayaan niyo na akong palakihin ang mga bata simula ngayon. Pangako kong palalakihin ko silang matagumpay. Fu Chinzu. Kahit mamatay pa ako, hindi ko kailanman ibibigay ang mga bata kay Jang Kyuhan. Sige, mamatay ka na lang. Ban Noiji, ganyan mo pala pinalaki ang bata. Hindi ka karapat dapat maging ina. Tama na. Jang Kyuhan. Sinabi ko na sa iyo dati. Hindi ka pwedeng lumapit sa mga bata. Ikaw lang ang mananagot ko sa pangyayaring iyon. Sino ang nagpahintulot sa iyong hawakan ng mga bata? Wala akong ginawang masama, Chinzu. Wala akong ginawa. Lahat ng iyong ginagawa, lahat ay nakuhanan ng CCTV camera. Paano mo nagawang magsinungaling? Chinzu, pakinggan mo ako. Sa totoo lang. Jang Kyuhan. Ang bata ang aking hangganan. Lumabas ka na rito. Ayoko na kitang makita pa ulit. Chinzu, talagang hindi ko ginawa iyon. Ilabas ninyo siya. Hindi ko ginawa. Ilabas ninyo siya. Anong ginagawa ninyo? Huwag mo akong hawakan. Chinzu, lahat ng ito ay masamang plano ni Jang Woo-mien. Wala naman talaga akong ginawang masama, Chinzu. Hindi ko inaasahan. Ang gagawang iyon ay talagang may lakas ng loob na gawin iyon. Upang tuluyang putulin ang ugnayan kay Shoksen. Mukhang hindi naman siya kasing sama ng inaakala ko. Matagal mo na sanang ginawa iyon. Chinzu, simula ngayon, huwag mo na siyang taken pa. Lola. Dahil sa nangyari 5 taon na ang nakakaraan, gusto kong managot. Hindi ba ito ang itinuro mo sa akin simula pagkabata? Lumalabas, gusto niya lang palang managot. Sa babaeng kasama niya noong gabing iyon, wala siyang nararamdaman kay Jang Kyuhan. Ngayon na sinasaktan na niya ang bata, hindi ko talaga siya pwedeng hayaang manatili. Dapat sana'y ganoon na nga.
Gumien. Paumanhin po sa nangyari ngayon. Lola, hindi ko po naalagaan ng mabuti ang 4 na bata. Lola, hindi po kayo dapat sisihin dito. Pero, pagkatapos ng gabing ito, gusto ko nang ibalik ang mga bata sa bahay at aliwin sila. Sige. Ngayon, talagang pinag-alala ko kayo sa mga bata. Kung gayon, iuwi ko na muna ang mga bata. Hayaang ihatid kita. Hindi na kailangan, Pangulong Fu. Kaya ko na ang sarili ko. Ikaw na malikot na bata. Alam mo na ngayon, di ba? Sino ba talaga ang taong dapat mong pakasalan? Ang mabait at magandang babae. Kung nagsisisi ka na ngayon, may oras pa. Alam ko po, Lola. Lola, may tatawagan lang po ako. Hello. Direktor Fu, nag-imbestiga na po ako. 5 taon na ang nakakaraan. Isang hotel attendant ang nakakita. Kay Miss Jang Yujian, nagusot ang buhok at tumakbo palabas ng inyong kwarto. May kuha silang litrato. Ipinadala ko na po sa inyong telepono. Nang gabing iyon, siya nga talaga ang babaeng iyon. Nagsinungaling din siya tungkol sa pagnanakaw ng Jin. Isang sinungaling. Ikaw na malikot na bata, anong miningiti-ngiti mo dyan, Lola? Huwag kayong mag-alala, tiyak kong pauuwiin ko si Jang Yumiian para pakasalan. Ako na ang bahala sa mga bata at sa kanya. Ayan, tama na yan. Parating na ang pagkain. Pagkatapos kumain, isasama ni Nanay sina Daw Daw at Beibei sa kompetisyon. Kayong 4, dito lang kayo sa bahay at maging mababait. Narinig niyo ba ako? Mommy, gusto rin po naming sumama. Sasama kami sa iyo. Sige, dadalhin kayo dyan ni Nanay. Pero dapat kayong maging mabait at makinig. Huwag kayong magulo, naiintindihan ninyo. Magiging masunurin po kami. Sige, kumain na tayo. Daw Daw, Beibei, makinig kayo sa mga staff, okay? Hihintayin namin kayo sa mga stands. Huwag kang mag-alala, Mommy. Magiging masunurin kami at maglalaro ng maayos. Sige, fighting, Polem, dali, punta na. Hindi pa nagsisimula ang kompetisyon. Kayo muna rito'y mag-practice. Sige. Umalis kayo rito. Practice room ko ito. Chen Rui, anong karapatan mong itulak ang kapatid ko? Mag-sorry ka. Ang practice room na ito. Inatasan ako ng staff na rito mag-practice. Kumusta naman ang pag-aayos sa mga tauhan? Ang kompetisyong ito ay sinuportahan ng kumpanya ng aking asawa. Gusto ng anak kong lalaki na mag-ensayo kahit saan. Mag-e-ensayo siya. Kayong 2 batang walang ama. Umalis na kayo rito. Ginang Chen, patawarin ninyo po ako. Hindi ko po alam na ang practice room na ito ay naka-reserve para kay Chen Rui. Paumanhin po, aalisin ko na po ito. Jang Beibei, ililipat kita sa ibang practice room. Siya ang unang nanulak sa akin. Aalis lang ako kapag humingi siya ng tawad sa akin. Tama. Jang Beibei. Huwag mong kalabanin ang ama ni Chen Rui. Mabuti pang umalis ka na. Tatawagin ko si Nanay. Inaapi kami ng kapatid ko. Halika nang mabilis para iligtas kami. Hindi maganda, nasa panganib sina Dudo at Beibei. Kayong 4, maghintay muna ka kay Nanay sa banyo. Babalik din si Nanay agad.
Kayong dalawang maliliit kong mahal. Gusto mo bang humingi ng tawad ang anak ko? Karapat-dapat ka ba? Huwag mong bulihin ang kapatid ko. Ang cute mo naman. Tinalo kita. Tigilan mo na yan. Sino ka ba? At sino ka naman? Aba, ang lakas ng loob mong mga sa anak ko. Alam mo ba kung sino ako? Ang asawa ko ay isang ehekutibo sa Foo Group. Ang kompetisyon ngayon ay sponsored ng Foo Group. Ehekutibo ng Foo Group, natatakot ka na, ano? Ang cute mo naman, magmadali ka at humingi ka ng tawad sa anak ko. O kaya'y ipapadisqualify ko sa hepe ng istasyon ng anak mo. Sa kompetisyon, ang dapat na madisqualify ay ang anak mo, hindi ba? Siya ang unang nanakit sa anak ko. Bukod pa, bilang mga organizer. Hayaan niyo lang silang bastyusin ang mga kalahok ng ganyan. Asawa po ito ni Mr. Chen. Isa nga siyang ehekutibo sa Foo Group. Malaking halaga ng pera ang ibinibigay na donasyon ng Foo Group sa amin taon-taon. Hindi ko kayang masaktan ang loob nila. Ang nanay ni Bebe, isang bagay na hindi na dapat pang pag-usapan ito. Mag-sorry ka na lang kay Ginang Chen. At hahanap ako ng ibang practice room para kay Bebe. Ano ang sinabi mo? Malinaw na sila ang mga nangbuli sa amin. Bakit kami magsasorry? Tama, bakit nga ba kami magsasorry? Tama, sige. Dahil ayaw ninyong humingi ng tawad, tatawagan ko ngayon ang asawa ko. Para ipadisqualify niya ang anak ninyo. Hello, asawa. Ang anak ko at ako ay binyuli. Halika kagad. Abangan mo lang. Sige. Kung gayon, gusto kong makita. Kung ang asawa mo nga ba ay pagbaligtad ng itim at puti. Ang plano ng kumpanya natin ngayong taon ay dapat makamit ang paglilista. Kaya dapat mong magawa ito ngayong buwan. Teka lang. Tay, dali. Si nanay at ako ay binubuli. Maglakas loob na bulihin ang anak ko. Ayaw mo na bang mabuhay? Sino yun? Binibuli mo ba ang anak ko? Nang ahas kang saktan ng anak ko. Anong ginagawa mo? Bastard, nang ahas kang awayin ng nanay ko. Hindi ka mapapatawad ng tatay ko. Ang tatay mo. Para sa akin, wala ang tatay mo. Kung sakaling pumunta ang tatay mo rito, papaluhod ko rin siya. Kailangan niyang lumuhod sa akin at tatawagin akong ama. Xiao Liu. Opo, Ginoong Ming. Ipaalam mo kay Luham. Nakanselahin ang pagsali sa kompetisyon ng batang yan. Hindi mo yan magagawa. Maglalaban ka pa. Asawa ko. Kaninong paglahok ang kakanselahin? Siyempre, yung sa batang yun. Direktor Fu. Ang lakas ng loob mong pag-alitan ng anak ko. Asawa ko. Ang lakas ng loob mong saktan ng asawa ko. Ang asawa ko ay isang mataas na opisyal sa Fu Corporation. Isang salita lang niya kay Director Fu. Kailangan mong makaalis sa Shanghai. Manahimik ka. Pasensya na po, Director Fu. Napakagago ko naman pala. Pinagbantaan ko pa kayo at ang inyong anak. Huwag mo akong tanggalin sa trabaho. Pasensya na po, boss. Huwag niyo po akong tanggalin. Asawa, anong ginagawa mo? Hindi ko alam na may asawa pala si Director Fu. At lalong hindi ko alam na may anak pa siya. Asawa. Siya nga talaga si Director Fu. Kung matatanggal ako sa trabaho, mamamatay tayong lahat. Totoo ba yun? Lumuhod ka, boba kang babae, lumuhod ka. Direktor Fu, Ginang Fu. Mga batang Panginoon. Alam kong nagkamali ako, bigyan niyo pa po ako ng isa pang pagkakataon. Natanggal ka sa trabaho. Direktor Fu, patawarin ninyo kami. Alisin sila dito. Patawarin ninyo kami, kasalanan mo ito. Direktor Fu. Kung wala na pong ibang sasabihin, maaari na po ba akong umalis? Saan ka pupunta? Gusto mo pa bang tumakbo? Ayoko nang tumakbo.
Gusto ko lang isama pa uwi ang mga anak ko. Sige na, maglaro na lang kayo, ha? Sige, Tae, kaya mo yan. Hindi naman kita inutusan. Jiang Woo Mien. Ikaw ay isang manloloko. Gabi 5 taon na ang nakakaraan. Ang babaeng nasa hotel, ikaw iyon, hindi ba? Hindi ako iyon. Mabuti naman. Hindi ako nahihiyang alalahanin ng gabing iyon. Tingnan natin, ng gabing iyon. Ang babaeng iyon, bigan mo ba siya o si Jiang Qiyuhan? Oo, ako nga ito. Inaamin mo na ba? Bakit mo ako niloko? Dahil sinabi mo na gusto mo si Jiang Qiyuhan. Ayaw kong maging stepmother siya ng anak ko. Jiang Woo Mien. Makinig ka ng mabuti. Hindi ko kailanman nagustuhan si Jiang Qiyuhan. Akala ko ang babaeng iyon kagabi ay si Jiang Qiyuhan. Pero, ngayon, alam ko na ang totoo. Ano naman kung ganoon? Sumakay na po kayo. Ihahatid na kita sa trabaho. Ginang, Jiang. May nagpadala po ng bulaklak para sa inyo. Salamat sa iyo. Dr. Jiang, ito ba ang mga bulaklak na ibinigay sa iyo ng iyong kasintahan? Romantiko naman. Sige, mauuna na ako. Magkita na lang tayo bukas. Magkita tayo ulit. Paalam na. Director Fu, bakit ka nandito? Sasanduan ko ang aking date. Nako. Kaya naman pala siya ang asawa ni Dr. Jiang. Ang bagay-bagay nila kapag magkasama. Sabi ko naman sa iyo, umaga na. Sino pa ang hinihintay mo? Ang tagal mong naghintay. Si Dr. Jiang pala ito. Anong araw ba ito? Napakaseryoso naman ito. Jiang Woo Mien. May sasabihin ako sa iyo. Ano iyon? Woo Mien. Pakakasalan mo ba ako? Nanay, pumayag ka na. Huwag mong tanggihan si tatay. Pakiusap, pumayag ka na. Pakiusap. Pakiusap. Fu Qinzu. Marahil ay kailangan ko pang pag-isipan ng kaunti. Ayos lang. Mahihintay kita. Jiang Woo Mien. Pakakasalan mo ba ako? Oo na. Please, oo na. Oo na. Hayop na babae. Si Fu Qinzu ang lalaki ko. Gusto mo siyang pakasalan. Kung ganoon, mamatay na kayong lahat. Jiang Woo Mien, nandito ka na pala. Ihahatid kita, at ang mga masasamang batang iyon. Jiang Woo Mien, mamatay ka na. Fu Qinzu.
Hayop na Jiang Wumien. Bakit hindi ka nakaibigan ng mga patay? Fu Qinzu. Fu Qinzu. Fu Qinzu, kaya mo yan. Fu Qinzu, gumising ka. Kaya mo yan. Fu Qinzu, kaya mo yan. Ihahatid kita sa ospital. Ayos lang ako. Huwag ka nang umiyak. Fu Qinzu. May tumulong naman sa akin. Nanay, sigurado akong magiging ayos lang ang tatay ko. Magiging ayos lang siya. Dr. Jiang. Doktor, kumusta na po ang kalagayan niya? Malubha po ang sugat ni Mr. Fu. Hindi pa po siya nakalalagpas sa panganib. Upod pa, malubha po ang pagkakauga ng utak niya. May posibilidad po siyang makoma ng matagal o maparalisa. Dr. Jiang, manalig po kayo kay Mr. Fu. Fu Qinzu. Bakit ka naman ganoon katanga? Jiang Wumien. Pakakasalan mo ba ako? Fu Qinzu. Siguro ay kailangan ko munang pag-isipan. Ayos lang. Kaya kitang hintayin. Hindi ka pa rin ba nagigising? Pinag-isipan ko na ng mabuti ito. Basta't magising ka lang. Ikakasal ako sa iyo. Wumien. Si Qinzu ay tiyak na hindi ka pababayaan at ang mga bata. Gagaling din siya. Fu Qinzu, hindi ka pa rin ba nagigising? Higit na 2 buwan ka nang nakahiga. Habang ikaw ay nakahiga rito, si Jiang Wumien. Naaresto na siya. 10 taon ang sentensya niya. 2 araw na lang. Sasama ako kay Wulin sa Amerika. Nagsasama ba siya ng loob? Kung gayon, lalo ko pa siyang aasarin. Fu Qinzu. Ang mundong ito ng martial arts ay ilang taon na akong hinahabol. Kung hindi ka pa madyay gising, sasama ako sa mundong ito ng martial arts patungong Amerika. Hindi na ako babalik. Hindi ko papayagan. Sa wakas ay nagising ka na rin. Jiang Wumien. Hindi kita papayag ang sumama sa kanya. Napakagago mo, niloko kita. Kung hindi kita niloko, hindi ka madyay gising. Jiang Wumien, papayag ka bang maging asawa ko? Oo, napakaganda. Ang galing. Napakaganda. Napakaganda. Sa wakas, pumayag na rin si Mama na pakasalan ang torpe kong papa. Sa wakas, hindi na rin mag-iisa si Mama. Ang saya-saya. Sa wakas, may aso na rin si Mama. Sa wakas, kumpleto na kami, may papa at mama na. Ang bait-bait. Ang kulit ng batang to. Ngayong beses, dapat mo siyang yakapin ng mahigpit. Mahal na apo sa tuhod ko siya. Jiang Wumien. Papakasalan mo ba ako? Oo, papakasalan kita.